Nag-abroad ako para mabilis akong makaipon para sa kasal namin ni GF. Pero pag uwi ko, may anak na pala ito. Dear Vine, magandang araw sa iyo. Sumulat ako upang isang guni ang aking problema. Sana ay pakinggan niyo ang aking kwento hanggang dulo. Pakitago na lang ako sa pangalang Danilo. Nagkakilala kami ng GF ko sa isang party noon sa lugar namin. Dayo lang siya kaya agad ko siyang napansin. Nakipagkilala ako sa kanya at nag-ask na din ako ng permission kung pwede kong makuha ang number niya. Mabait naman siya at ibibigay niya ang real number niya. Yung iba kasi hindi ibinibigay. Basta-basta ang mga number nila, lalo na kapag hindi mo ito kilala. Niligawan ko siya ng halos 6 na buwan via online. Kasi nga hindi naman talaga siya taga roon sa lugar namin. Then after noon, nag-decide na akong puntahan siya sa kanila para personal kong makausap ang mga magulang niya and to prove na din sa anak nila na seryoso ako sa panliligaw. Okay naman ang pakikitungo nila sa akin. Then after isang buwan, sinagot na niya ako. Dito na ako naghanap ng work kasi pakiramdam ko nakita ko na ang babaeng gusto kong makasama. Panghabang buhay, 21 taong gulang na nga pala ang GF ko habang ako naman ay 24 na taong gulang. Maliit lang kasi ang kita ko sa province namin kaya naghanap ako ng work yung malapit lang sa bahay nila para kahit paano mabibisita ko ang GF ko kapag day off ko. Nakaisang taon na ang relasyon namin noon nang sabihin sa akin ng nanay ng GF ko na magpakasal na daw kami total. Pareho naman na daw kaming nasa wastong edad, sabi ko sa nanay ng GF ko. Saka na po tita kapag may sapat na ipon na po ako. And sabi ko din, hindi naman po ako nagmamdali. Mas okay kasi sa akin kung pagpaplanuhan muna maigi ang kasal at pag-iipunan and at the same time para mas makilala na din namin ng lubos ang isa't isa. Hanggang sa maisipan kong mag-abroad para mas mapabilis yung pag-iipon ko. Sa madaling salita, nakapag-abroad ako. Factory worker ang work ko noon sa bansang Taiwan. Medyo dinapuan ng swerte dahil isa ako sa mapalad na nakapasa sa exam at nahired agad. Nga pala hindi ko muna sinabi sa GF ko na nag-abroad ako kasi gusto ko siyang surpresahin. Ang paalam ko lang sa kanya noon baka hindi muna ako makadalaw sa kanila ng matagal pero tatawag naman ako lagi. Okay naman ang naging flow ng work ko doon hanggang sa naka2 taon na ako. Sa haba ng panahon na yan, more on chats and calls lang kami ng GF ko. Pero itong pangatlong taon ko sa Taiwan, may napansin na akong kakaiba sa kanya. Hindi ko na siya makausap ng matagal sa video call. At madalas chats na lang, hindi ko na lang yung pinansin at nag-focus na lang ako sa work ko total 1 taon na lang naman ang aantayin ko at makakauwi na din ako. Tiniis ko yung pangungulila ko sa GF ko kasi may pangarap talaga ako para sa amin. After 1 taon nakauwi na nga ako. Dumalaw agad ako sa bahay ng GF ko kasi sobrang miss na miss ko na siya. Pagdating ko doon nagulat ako kasi may kalong siyang sanggol. Inakala ko na baka pamangkin niya lang or di kaya'y pinsan. Nagulat pa nga ang GF ko. Tipong parang nakakita ng multo. Binati niya agad ako. Pero medyo may pagdadalang isip na patuluyin ako. Nag-ask ako sa kanya kaninong baby yon. Di siya agad nakapagsalita hanggang sa lumabas na yung nanay niya. At syempre tulad ng GF ko nagulat ko din siya. Sa point na yon pareho na silang nakatulala sa akin. Kaya nawala na sa isip ko yung tinatanong ko sa GF ko. Pero in fairness Ate Rocky nung napagmasdan ko yung baby kamukha niya. Ang cute-cute din tulad niya. Hanggang sa nagpaalam na akong umuwi kasi nag-ask ako sa mga kapitbahay ng GF ko kung kaninong baby yon. Masama man yung ginawa ko kasi naging chismosa ako eh. Para na din kasi sa peace of mind ko at yun nga nalaman ko na anak pala yon ng GF ko. Nabuntis pala siya nung lalaking inakala niya na pakakasalan siya. Pero iniwan daw nung nalaman na nabuntis ito sa nalaman ko na lumo ako. Kasi paano niya yun nagawa sa akin gayong nakakapag-usap pa naman kami ng buong 3 taon. Siya ang reason bakit ako nagpursigi ng mga ibang bansa dahil gustong gusto na din ng nanay niya na maikasal kami agad at dahil dun napunta sa maling lalaki ang anak niya. Tinago ko yung mga nalaman ko sa kapitbahay ng GF ko. Gusto ko kasi na malaman mula sa kanya ang katotohanan. Mga ilang araw ulit ang lumipas dumalaw ako ulit sa GF ko. Nalaman din niya na nag-abroad ako. Kasi nga pumuti ako eh. Yung nanay niya bigla din naging maamong tuta kapag nandun ako sa kanila. Dito ko na nalaman ang totoo.
Ayon sa kanya, nainip daw siya na may kasal sa akin, kaya nag-entertain siya ng iba. Pinangakuan daw siya ng pakakasalan, pero sa huli nung nabuntis siya, iniwan daw siya at hindi na muling nagpakita. Pero sabi ng GF ko, mahal pa din daw niya ako at ako pa rin daw talaga ang gusto niyang makasama habang buhay. Ngayon ito po sana ang gusto kong ilapit sa inyo mga ate at kuya. Aaminin ko, sa kabila ng ginawa niya sa akin, mahal na mahal ko pa din siya. Pero ang hindi ko sigurado ay kung kaya ko bang tanggapin yung bata na hindi naman sa akin. Sabi din ng GF ko na ako daw talaga ang gusto ng magulang niya. Pero sana daw tanggapin ko ang bata at ituring na akin. Sa tingin niyo po ba totoo ang sinasabi ng GF ko? Or technique niya lang yon para ako na ang kumuha sa responsibilidad na iniwan ng tunay na ama ng bata? Please enlighten niyo po sana ako sa dapat kong gawin